1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Nagbanana ka na ba? So, hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? So, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito, chillax lang. Hindi tayo pumunta ng school today kasi nga sobrang pagod ko. Pinagtrabaho nila ako ng Sabado at Linggo. Tapos, ayun. So, pahinga ko ngayon. Charot. Pero sila pumasok pa din sila. Bayad naman sila. Ako naman hindi na. So, yun. Okay lang yun. Pero bukas, babalik tayo sa school para tapusin yung mga dapat tapusin hanggang Friday naman. Tapos, sa Monday, papasok pa rin tayo kasi, syempre, graduation ng mga grade 6. At parang doon na yata, last day na. Charot. So, good luck sa akin at good luck din sa eskwelahan. Anyway, syempre, ngayong araw na to maraming hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ako tsumika, gusto ko muna syempre magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa love and support na binibigay ninyo. At hindi lang yan. So mga makasolid talaga ng makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, yon. So, marami tayong chika ngayon. So, para sa una nating chika, Binibining Pilipinas. Ayun na nga. So, kanina nga, naganap na ang final screening ng Binibining Pilipinas 2026. At syempre, 36 candidates ang magiging official ngayong taon na to. Madami-dami din, no? Parang apat na lang, 40 na. So, yun. So, kinulang pa sila ng apat. Anyway, so madami pa rin ang 36. Sabi ko nga kahit nga 30, okay na yan eh. Dati nga 22 lang eh, nung mga panahon noon. 22, 25, di ba? Pero ngayon, tingnan ninyo, marami pa rin talagang sumasali sa Binibining Pilipinas. At marami pa rin gusto maging Miss International at willing silang maghintay ng mahigit na isang taon. Eh, paano naman kasi, malaki din naman ang papremyo dito sa Binibining Pilipinas. Merong 1 million cash, di ba, ang Binibining Pilipinas para sa magiging title ng Binibining Pilipinas Globe at Binibining Pilipinas International. I hope na sana madagdagan din ang corona dito sa Binibining Pilipinas. So, congratulations sa 36 candidates na magkukumpit ngayong taon na to. Sabi ng ganon, once you are Binibining, you're always a Binibining. Kaya pag once na naging part ka ng Binibining Pilipinas, mabuhay ka. Dahil panalo ka, di ba? So, yun, congratulations sa lahat na nagkukumpit dyan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Lars Pacheco, natalo sa kompetisyon ng Queen of Kanja. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko ay nakakalungkot. Kasi syempre, isa na siyang title holder sa Miss International Queen. Tapos sumali siya dito sa isang bagong pageant and then ayun, natalo siya. So kumbaga isa tong maliit na national pageant sa bansa natin, di ba? Pero kasi yung Queen of International Queen Philippines, isa yun sa mga pinakamalaki, kumbaga parang Miss Universe yun eh. Tapos doon ka nanalo, tapos pagdating dito, tinalo ka nang hindi pa nananalo or nagko-compete sa international ng Miss International Queen. So ibig sabihin ay dapat kapag reyna ka na kasi sa mga malalaking pageant, medyo iwas-iwas ka na sa maliliit na pageant, di ba? Pero kasi syempre hindi naman natin mabiblame ang ating mga ate girl. Kasi nga,
doon sa pageant na sinasalihan nila, syempre may cash prize. Syempre, yun nga, di ba, yung ginagawa talaga nila. Compete doon, compete dito. Laban doon, laban dito. So, yun. Kasi naman daw, kasi may love light naman siya. Kaya, okay lang na matalo. Kasi, at the end of the story, panalo naman siya sa puso ni Matt. Di ba? So, yan. Congratulations pa din sa winner, na si Kurt. And then, ayun, si Lars naman, better luck next time. Actually, tanggap naman niya. Sabi naman niya, okay lang yun. Ganun daw talaga yung pageant. Kaya, kung happy siya, happy na rin ako. Kaya, laban na lang sa susunod. Di ba? So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga. So, pinag-uusapan ngayon sa social media ang pambato ng Mr. Supranational na para sa Espanya. So, hindi na daw matutuloy mag-compete sa Mr. Supranational for 2026. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong dahilan, pero ayun nga, nagbigay nga ng statement ang organization ng Espanya tungkol dito kay Mr. Supranational Spain na hindi na siya matutuloy mag-compete. Sayang naman, ang guwapo-guwapo pa naman, di ba? Nako, nanginayang ako kasi syempre, yung mga ganito kagwapuhan, may laban yan eh. May laban yan sa supranational at malay mo, mag-back-to-back sila, di ba? Pero ayun na nga, sa kasamaang palad ay hindi niya na inaccept na mag-compete sa Mr. Supranational ngayong taon na to. Malungkot kasi syempre, 'di ba? Parang inaabangan mo na magko-compete siya tapos biglang ay ano nangyari, biglang nawala. Siguro may hindi sila pagkakasunduan ng organization kaya hindi na siya nagtuloy. Pero kung ano man yung dahilan niya, wala tayong magagawa doon kasi hindi naman nila din sinasabi. So, 'yon. So, basta better luck next time and good luck sa papalit sa kanya. So, yan! Nakakaloka to. Pero ito ang mas nakakaloka. Kasi sa Road to Miss Eco, sabing ganon, for the Philippines ay back-to-back. And then, ito naman daw, Miss Malaysia, isa din tinuturi na malakas na pambato ngayon dito sa Miss Eco International. Kaya sinasabi, pag nagkataon, second crown for the Malaysia. Anong chika mo dito, Mama Sam? Di magkakaalaman ng galing. Ako hindi naman ako nagdududa sa galing na meron itong si Doc Gabby kasi alam ko na talagang magaling at gumagawa talaga siya ng advokasya niya. So parang feeling ko, mas malakas ang laban ni Philippines more than kay Malaysia. Pero hindi ko alam kung anong ipapakita ni Miss Malaysia dito sa Miss Eco International. Sabi ko nga medyo mahirap ang back-to-back para sa Pilipinas dito sa Miss Eco. Pero kung magkakataon na mananalo si Doc Gabby, ito yung kauna-unahan na pagkakataon na mabibreak niya ang organization na hindi nagpapanalo ng back-to-back. And I hope na manalo talaga tayo dyan. And looking forward ako sa ipapakita dito ni Gabby. At dito naman kay Miss Malaysia, let's see kung sino ang the best, kung sino ang kakabog, at sino ang mas bongga. Diba? Sus ko, nakaka-excite yan. Excited ako for Gabby kasi parang feeling ko, ay nako, mananalo to. Pero eto, mananalo daw kaya si Gwendolyn Soriano dito sa Binibining Pilipinas dahil finally she's official candidates nga dito sa Binibining Pilipinas ngayong taon na to. Anong chika mo dito, Mama Sam? Oy, gusto ko siya. Kahit nung lumalaban siya noon sa Miss Universe Philippines, isa siya sa mga talagang gusto kong kandidata. At ngayon nandito siya sa Binibining Pilipinas. Aba, fit na fit siya for the Binibining Pilipinas. Malay mo, manalo siyang Binibining Pilipinas Globe or manalo siya na Binibining Pilipinas International. Diba? So, happy ako kasi nagbalik siya. Inaasahan ko nga, Globe yung lalabanan niya. Pero kung titignan mo naman, okay na okay sa akin si Gwendolyn for the Binibining Pilipinas. Kasi yung atake naman niya, pang binibini. Sabi ng ganun, once you are binibini, you're always a binibini. Diba? Kaya, parang feeling ko, okay siya dyan. And looking forward ako sa ipapakita niya ngayon dito sa competition ng Binibining Pilipinas. So, yon. So, happy ako na naging official candidate siya dyan. At hindi lang, syempre, si Gwendolyn Soriano ang official candidate from Miss Universe Philippines to Binibining Pilipinas. At kahit si Jarina Sandhu ay isa din na ring official candidates dito sa Binibining Pilipinas. So, I'm so happy for her dahil ito din maalaati sa manalo din ang face.
At sabi ko nga talagang ang mga Binibini girls ay hindi talaga sila kumbaga walang kupas, 'di ba? Ang Binibining Pilipinas. Sabi nga ni Christine Ann Perez, once you are Binibini, you're always a Binibini, 'di ba? Kaya napakaswerte nila at naging official candidate sila diyan. Diyos ko naman, matatalo pa ba sila? Alam naman natin nag-penetrate sila ng bonggang-bongga during her time. Yung time nila doon sa Miss Universe Philippines. Natural. Kumbaga, high caliber na yan sila. Jarina at saka syempre si Gwendolyn. So, yan. So, nagtatanong sa akin noon si Christine Ann. Sabi niya, tingin mo ba, Mama, sa may mga knowing name kayang sasali ngayon sa Oo, meron. Bakit hindi? Bakit wala, di ba? At isa nga rin ditong kandidata, si Ivy Padilla, di ba? So, makikita mo si Ivy Padilla, ay oh my gosh, ang ganda. Isa din siya sa mga talagang masasabi ko, malakas din ang laban nito dito, di ba? So, exciting pa din ang Binibining Pilipinas, and I hope na wag mawala ang ninyo, ang simpatya at saka ang suporta ninyo sa Binibining Pilipinas. Sabi ng ganon, once you are Binibini, you're always a Binibini. Di ba? So, nakakaloka. Ba't laban? I'm so excited. Speaking of Binibining Pilipinas, ikaw ba excited ka na ba sa magiging laban natin sa Miss International ngayong taon na to? To be honest, yes. Excited ako for our queen, na ito nga'y wala nang iba kundi si Katrina Johnson. Yes! I'm so excited to her. Excited ako kung anong execution ang ipapakita niya, and then nararamdaman ko na mukhang corona to, di ba? So, yun. So, ako naman, siguro naman well-prepared naman to, di ba? Si Katrina, at parang feeling ko talagang pinaghahandaan niya ng bonggang-bongga ang magiging laban niya dito nga sa competition ng Miss International ngayong taon na to. Isa siya sa mga talagang aabangan mo. Kasi 'di ba, parang after na ilang buwan niyang maghintay, mahigit isang taon, sa totoo lang. So 13 months, 14 months, ganon. So talagang hihintayin mo talaga yung laban niya. Sabi ko nga sana umurong konti yung Binibining Pilipinas na pageant nila. Dapat nga ginagawa na nila to by November, after ng Miss International, para alam mo yon, ma-cover pa rin yung sa susunod na taon, hindi ganun katagal yung hihintayin ng Reyna. Kumbaga parang talagang pasok sa banga. Kumbaga parang halimbawa ngayon 2026, ang hinihintay natin na laban ay manalo tong Reyna. So, kung kokoronahan siya ng mga December, di pasok na siya doon sa bracket, di ba? Ang sinasabi, ang problema daw kasi yung Miss Globe. Yung Miss Globe pwede namang bumunod sa mga runners-up, di ba? Kung talagang gusto talaga nila, di ba? So, yon. But good luck. Let's see. So, nasasanay na rin naman tayo na ganun katagal din yung hinihintay natin. Anyway, so, laban. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, pambato nga ng Iloilo na si Sita. Lumalakas ang laban sa Miss Universe Philippines. Tingin mo, Mama Sam, isa kaya siya sa mag-uuwi ng corona dito sa Miss Universe Philippines? I think ang Iloilo ngayon, meron silang spotlight para sa corona ng Miss Universe Philippines. Hindi ko lang alam kung mabibigay sa kanya yung charm, mabibigay sa kanya ang iko, mabibigay sa kanya ang supranational, hindi ko alam. Pero nararamdaman ko na isa siya sa mga malakas ang laban, at parang feeling ko, hindi ako magugulat kung makokoronahan ng Iloilo ngayon, di ba? So, Miss Universe, kaya ba niya makuha, Mama Sam? Ay, doon medyo hindi ko alam. Ayoko i-underestimate yung kakayahan niya to get the crown, yung title talaga ng Miss Universe Philippines. Baka mamaya magulat tayong lahat kasi siya yung magwagi. Pero nandoon ako sa part na kung kaya niya, why not, di ba? So, lahat naman sila ay may chance naman na manalo. And then, ngayon, ang tingin ko, malakas ang laban ni Iloilo. So, nagdepende na lang yan kay Iloilo kung ano ang gagawin niyang eksena. Ngayon, gusto talaga siya ng tao at sinusuportahan siya. Nakita naman ninyo, ang lakas ng boto sa kanya, di ba? But, nandoon ako sa part na sana mailaban niya yung Iloilo ng bonggong-bongga. At nakikita ko naman na ginagawa naman niya. So, good luck and wish all the best para sa kompetisyon niya. Diba? Ay nako, I'm so excited. So nakikita ko na talagang lumalaban. Nakikita ko talaga na
may laban. Aha, ganon. Kaya good luck na lang sa kanya. Pero eto, ano daw ang masasabi ko sa laro ni Pampanga dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Siyempre happy ako for Miss Universe Pampanga dahil hindi naman siya nawawala sa eksena. Malakas pa rin ang laban niya para sa corona ng Miss Universe Philippines at nakikita ko naman na unti-unti talaga niya ina-achieve yung kanyang goal dito sa kompetisyon. So hindi man siya masasabi natin na top 1 doon sa swimwear o sa swimsuit competition na naganap sa Boracay. Pero masasabi ko naman na hindi naman siya nahuli sa lahat. Kumbaga, nandoon pa rin siya sa top 5 at napansin naman talaga ang beauty niya, di ba? So, kapansin-pansin naman talaga kasi ang ganda ng Pampanga dito sa competition at hindi rin posible na makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines. So, laban Pampanga. So, maraming nawo-worry kasi daw, para daw hindi daw napapansin ang beauty ni Pampanga. Ano ba? Malakas ang Pampanga at nakikita ko naman na kakabog yan. Di ba? Pero eto, nako, marami na nagsasabi na dapat daw manalo ng Miss Universe Philippines ang pambato ng siyempre, ng La Union. So, sabi ng ganon, kahit dito nako na pag-uusapan, sabi ng ganon, ang ganda daw ni La Union. Saka daw, grabe daw yung projection. Ako, to be honest, doon sa mga nagrereklamo, yung mga basher ni yung mga may ribs daw, parang ba, ang sexy nga nung dating eh. Ito yung tinatawag na talagang ang katawan niya ay may kurba, di ba? Kasi may mga ilang candidates na okay, rumarampa, wala ngang ribs, wala ka rin makitang kurba, puro taba, charot sa yan. Nakakaloka, totoo wala ka nga nakikitang ribs, pero wala namang kurba ang katawan, nakakawindang. So ito ay parang ang lakas maka Amelia Vega, di ba? Sa Paulina Vega pala, Amelia Vega, ako na Amelia Vega. Si Amelia, sino ba tong Amelia na to? Yung Miss Universe na nanalo from, Dominican Republic. Ay nako, parang gumaganon din ang beauty niya. Na para siyang si Miss Russia. Oho, na naging Miss Universe noong 20s, di ba? At para din siyang si marami siya Catriona Gray, na Paulina Vega, yung katawan, my gosh. Ito yung parang, ay nako, ako na nagsasabi sa inyo, manghinayang kayo kapag hindi to nanalo ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Pero sa nakikita ko na power neto, ay nako, ako na nagsasabi sa inyo. Siya ang pinakamalakas na may chance na makakuha talaga ng corona ng Miss Universe Philippines. So doon sa mga nagsasabi sa akin, sabing ganon, Mama Sam, paano pag hindi siya manalo? Eh di okay lang. Wala namang problema doon Ano daw ba ang fit na corona para sa kanya? To be honest, nakababasa ko nga sabi nila, pwede itong pang supranational. Parang pwede naman, pero parang pinababa mo yung kalidad niya na pang supranational lang ba talaga ang beauty niya? Or konbinsido ka na pwede talaga siya sa Miss Universe. To be honest ako kung ano ang mabigay sa kanya yung supranational, manghihinayang ako kasi parang, eto may panlaban ka sa Miss Universe tapos bigla mong ginanito, di ba? So, kung ilalagay mo daw siya sa Cosmo, Diyos ko, lalo namang sayang. Parang hindi ko hinahangad na makuha natin yung corona ng Miss Cosmo, sa totoo lang. Kasi parang feeling ko, hindi rin naman sila willing ibigay sa atin. Pero kung ilalagay mo to sa Miss Universe, I think malaki yung chance natin na makuha ang corona ng Miss Universe. Kaya lang, ang kinakatakot ko lang dito, baka yung organization gusto nilang manalo sa Miss Cosmo. Kasi, sa totoo lang, qualified din naman to sa lahat ng pageant. Pwede siya sa Miss Charm, pwede siya sa Miss Supranational, pwede siya sa Miss Cosmo, kahit saan corona pwede siya. Pero mas gusto ko siyang manalo ng Miss Universe Philippines kasi mas gusto ko uling masundan ang corona natin sa Miss Universe. Either na alam natin yung organization, medyo 50-50 yung dating, pero nandoon ako sa part na parang, okay, isusugal ko to sa Miss Universe Philippines. Kasi parang feeling ko, mahihirapan yung ibang kapitbahay natin kapag siya ang kalaban. More than doon sa
ibang kandidata na pinupush ninyong manalo ng Miss Universe Philippines. Sa totoo lang, parang pag kung sino man ang manalo dyan at hindi manalo yan sila Union, parang ang nakikita ko dyan ay easy sa kapitbahay na pumwesto sila sa top 5 at makarating sa dulo ng competition. Pero kung ilalagay mo to sa Miss Universe Philippines, ito na yung pangharang mo para maging tinik sa kanila na hindi nilang makuha kung ano ang gusto nilang makuha dito sa competition. So, yan! Pero ikaw ang tatanungin ko, sa tingin mo, sino nga ba ang dapat? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.